Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo magpatuloy sa ating balitaan ay syempre meron muna po tayong pag-uusapang napakahalaga ngayong hapon dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito nga pong gaganapin na Day for the Eradication of Poverty. So usaping kahirapan muna tayo at syempre kung ano po ang ginagawa ng pamahalaan kung paano tugunan ito. Makakasama po natin live via Zoom si Secretary Lopez Santos III, ang kalihim po ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Magandang araw po Secretary Lopez, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, Sec. Good afternoon po, Sec. Medyo mahina po ang Okay, lakasan po natin. Okay na po ba ngayon? Ang audio nyo sa akin. Okay. Okay na po ba ngayon, Sec? Yan, medyo malinaw na po. Okay. So magandang araw po, Sec, at syempre maraming salamat po sa inyong oras sa pagbibigay niyo po ng oras sa atin at sa ating mga tagapakinig. Nabanggit nga po natin na ang pag-uusapan natin ito pong gaganaping Eradication of Poverty ngayong darating na October 17. So ito yung tinatawag nilang International Day for the Eradication of Poverty sa pangunguna po ng National Anti-Poverty Commission, All Together in Dignity, Fourth World, Philippines at UN. At inaalala natin itong mga yumao dahil sa matinding kahirapan. Ano po ang tema ng komemorasyon ngayong taon at bakit po itong mahalaga, Sec? Gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan na ang International Day of Eradicating Poverty ay nagsimula noong 1992 pa at ito ay naging opisyal na kinilala ng United Nation. At dito naman sa Pilipinas ay ang October 17 noong 1993 ay itinakda rin ng isang presidential proclamation panahon ng ating Pangulong Ramos na ito ay pagdiriwang din as National Day for Overcoming Extreme Poverty in the Philippines. Mm-hmm. At pinalawig pa ito nung another proclamation ng dating Pangulong Loren Macapagal Arroyo. At ito ay naging National Week for Overcoming Extreme Poverty. Mm-hmm. At itinilaga dito ang National Anti-Poverty Commission bilang tagapanguna. At yung tanong mo, ano ba yung tema natin ngayon? Yes. Ay ending social and institutional maltreatment by ensuring respect and effective support for families. So yan yung tema natin ngayong 2025. Okay, so ending social. Medyo mahaba po ang ating tema pero ito po ang yes, ano po, Sec, ito po ang pinakamahalagang tanong. Saan po yung sa anong mga pamamaraan po nagma-manifest itong sabi social, no? So panlipunan at institutional na pagmamaltrato at ano po yung tugon ng pamahalaan upang matigilan na po ito?
Una, meron tayong mga regulatory measures talaga na nakatakda, no? Kung ito ay tungkol sa pamilya, meron tayong family code. At kung merong mga pang-uubuso diyan o maltreatment ay meron tayong mga ehensya ng pamahalaan at mga patakaran. Gayun din, halimbawa ay ginagamit yung mga institusyon para pabagalin yung serbisyo o mga abuso ng kapangyarihan, ay meron din tayong mga umiiral na batas. Ito ay halimbawa yung ease of doing business, meron tayong anti-red tape authority. Kung ito ay nangaabuso ang mga institusyon sa pamamagitan ng kanilang mga kawani o opisyal, meron naman tayong Civil Service Commission na may mga ginagawa at ganun din, meron pa tayong ombudsman. So yung ating mga guidelines are always in place at meron pa tayong mga tumutulong kagaya ng mga women desk, children desk, yung iba, NGO desk, senior citizen desk, para maiwasan itong mga maltreatment sa mga pamilya at sa ating mamamayan. Ayun. So meron naman po pala, especially to mga civil service, at saka yung mga iba't ibang desk intended for doon sa yung sinasabi nating mga, lalo na yung mga senior citizen, bata, at saka mga kababaihan. Meron po talagang nakalaan para tumulong doon. Ease of doing business, ilang pong mga regulation. Ngayon, Sec, ano naman po yung gawain ng NAPC, National Anti-Poverty Commission, sa komemorasyon ngayong taon? Taon-taon ay nagbibigay tayo ng pagkilala dun sa mga kababayan natin na naghihirap at mga nasawi dahil sa kagutuman at kahirapan. At ito ay ginagawa nga natin kasama ang ATD Fourth World. Ito ay isang international NGO at siyempre yung ating mga local government units. No? Ngayon, maraming tumutulong sa atin at upang ipakita. Sa ngayon, hindi lang tayo magkakaroon ng commemoration. Tayo ay direkta pang magdadala ng mga serbisyo kasama yung mga national government agencies natin at mga LGUs. Sa kasalukuyan ay merong 7 lugar itong pagdadausan natin ng commemoration dito sa ating bansa. At ang pangunahin dyan ay dito sa Luneta, meron tayo sa Usami City, sa Davao City, Esperanza sa Agusan, Buenavista sa Quezon Province, sa Aniniin ng Antique, sa Borotoc Viejo ng Iloilo at sa Esperanza sa Agusan del Sur. So, yan yung 7 lugar ng meron tayong tinatawag na commemorative stone o ang dito sa atin ay tinawag natin itong bato ng buhay. Okay. Katulad po na nagdaang taon, yun nga, sabi nyo, magsasagawa ng simultaneous wreath laying dito sa iba't ibang mga local government na napili na may replika ng bato ng buhay. Ano po ba yung sinasagisig ng mga bato at paano po pinipili itong mga, sabi nyo, 7 na mga lugar o local government unit? Paano po pinipili ang mga LGU na ito? Alam mo, merong yung replica na yan ay may nakasulat doon bilang commitment ng local government units at saka ng national government agencies natin at NGOs. Ang nakasulat doon ay ganito, basahin ko. Sige po. Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty. So yan yung essence ng ating commitment, bakit natin kinikilala yung araw na ito. Yung pagpili ng mga LGUs nito, ito po ay inisyatiba ng ating mga pamahalang lokal bilang pagkilala dito. Of course, yung Luneta is a symbol of yan yung ating national park. So national ang commitment natin dyan. Yung dito sa Usami City at sa Davao City, ito ay mga urban poor communities. Yung sa Iloilo, Antique, Agusan at Buenavista sa Quezon, ito ay mga farming and fishing communities naman, no? Or localities. Kaya ito yung mga mahihirap na sektor na ngayon, ang urban poor communities, ang fisher folk at ang mga mangingisda kasama na ang mga indigenous peoples.
At yan siguro yung dahilan sa ang relevansya sa atin ngayon, ang mga sektor din na ito ang nakakaranas ng kahirapan o yung mas maraming bilang ng mamamayang Pilipino. Napakagandang layunin, no? Yung binasa po kanina ni Secretary Lope na parang injustice din na maituturing kung pababayaan lang po yung mga mahihirap na sektor, kagaya po ng mga nabanggit niya, kung kaya't talagang pinalalakas po yung mga programa para sa kanila. Pero ito, good news, bumaba ang antas ng kahirapan sa bansa sa 15.5%, Secretary, noong 2023. Ano ang mga target ng pamahalaan ukol sa kahirapan at ano po ang mga policy o programang ipinatutupad pa natin para makamit ang mga ito? Ito ay bunga ng mga programang ipinapatupad ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat sa loob ng isang taon at kalahati ng kanyang pamumuno nung katapusan ng 2023 ay naitala na itong pagbaba ng kahirapan na 2.6 percentage point, no? From 2021 to 2023 ay naibaba ito ng 15.5%. So ito ay within the target ng ating Pangulo na ma-achieve yung single-digit poverty incidence by 2028. At kung ano yung mga programa natin dito, napakaraming programa ng ating pamahalaan na ipinapatupad ng ating mga national government agencies. Halimbawa yung DSWD, nandyan yung ating walang gutom program, yung Sustainable Livelihood Program, yung 4Ps, yung DOLE ay nagpapatupad din ng Emergency and Livelihood Integrated Program. Kasama na dyan yung Emergency Employment Program. Yung ating DA, DAR, DNR ay napakaraming programa para sa ating mga mangingisda at mga magsasaka, no, at mga indigenous peoples, mga upland farmers natin. Ganon din yung DOH para sa kalusugan at yung DepEd ay para TESDA and CHED ay para sa edukasyon. Yan ang mga halimbawa, no? At ang mga enterprise natin ay tinutugunan ito ng TESDA, ng DTI, DOST at yung infrastructure natin. Yes. Ay syempre tinutugunan din ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang DOTR, ang DPWH at kasama natin ang ating mga pamahalaang lokal na meron ding sariling annual investment program na nakatuon para sa pagbaba ng ating insidente ng kahirapan. Kaya napaka-epektibo ng mga programa ng ating Pangulo na ipinapatupad ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. So makikita natin whole of government approach, no? Sa lahat po ng sektor meron pong kumbaga ahensya na nakatutok, mapakalusugan man, infrastruktura, agrikultura, edukasyon at syempre sa ating mga lokal na pamahalaan, no? Sila na talaga yung in charge doon sa kanilang mga local communities. Ito po, Secretary, bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan, ito pong NAPSI, na naatas ang pangunahan ng mga inisyatiba ng pamahalaang lumalaban sa kahirapan. Paano po ninyo natitiyak ang convergence o itong pagsama-sama ng iba't ibang mga stakeholders sa pagpapatupad ng mga ito at ano po yung halaga ng kanilang pakikilahok o partisipasyon? Ang maraming gawain ng National Anti-Poverty Commission ay papunta doon sa convergence talaga. We have regular meetings ng mga national government agencies. Alam mo, may 27 ang member agencies ng NAPSI, ano, at regularly nagkakaroon kami ng technical working group meeting at iniuulat dito ang mga proyekto, ano ang status, gaano kadami ang beneficiaryo, ano na ang nangyayari on the ground. At the same time, at the regional level, meron din tayong another mechanism, yung mga Regional Basic Sector Coordinating Council, kung saan ay kasama naman natin yung mga RBS, yung mga basic sector at nakikipag-ugnayan sa mga regional line agencies natin. So another institutional mechanism of convergence. And ngayon dito sa local government ay meron tayong ginagawa, itinutulak na mapabilis yung pagbubuo ng mga Local Poverty Reduction Action Committee. Okay. At nang sa gayon ay ipatupad yung Local Poverty Reduction Action Plan, no? And yung binanggit mo kanina, pasensya, nakalimutan ko yung housing, ano? Ito ay pangunahin na, of course, dito yung DSUD, Yes. yung NHA, Pag-ibig. At the sectoral level,
meron tayong mga interagency coordinating bodies na naka-organize in accordance with the 5 fundamental rights ng Magna Carta of the Poor. Yung binanggit mo natin kanina, yung health, education, employment, adequate food, and housing. So yan yung 5 fundamental rights na tinutugunan ng convergence ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Ayan. So talagang 27 member agencies, full force po talaga ito, no? Para po maresolba paunti-unti itong issue ng kahirapan sa bansa. Yung sinasabi nilang whole of government approach. Secretary, gusto ko man pong pahabain ang ating talakayan dito. Ano na lang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service? Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na sa kabila ng maraming issue sa ating bansa, meron pa tayong mga kalamidad, ay umasa kayo na ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama natin ang Vice Chairperson for Government Sector, si Governor Tamayo, ang Presidente ng League of Provinces of the Philippines, at si Ginoong Permelo ng Vice Chairperson for Basic Sector, ay nananawagan po tayo na magkaisa tayo. Marami pong programa ang ating gobyerno na ipinapatupad sa kabila ng mga usapin ng ating bansa ngayon, ay patuloy ang serbisyo ng ating pamahalaan na naglalayon na wakasan ang kahirapan sa ating bansa. Maraming salamat po at umasa kayo na patuloy tayong magmamatsyag at patuloy tayong aaksyon para sa convergence laban sa kahirapan. Yeah, maraming salamat po, Secretary, sa inyong pong oras at sa napakagandang mensahe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ms. May. Yan po si Secretary Lopez Santos III, ang kalihim po ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Kaya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga programa para po dito sa nalalapit na pagdiriwang ng Day for the Eradication of Poverty sa Biyernes na po ito, October 17, 2025. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tinutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na magkaroon ng ganap na digital connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Konkretong patunay nito ang pagpapalabas ng Department of Budget and Management o DBM ng 3 billion pesos upang mapalawak ang libreng internet access para sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga tinaguriang last mile schools at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, dati malaking hamon ang mahina o kawalan ng internet signal sa mga malalayong paaralan. Ngayon aniya isinasakatuparan na ang pambansang connectivity. Mula sa kabuang pondo na 1.5 billion pesos ang ilalaan sa Connectivity Enhancement Program for E-Learning ng Department of Education o DepEd. Layunin itong bigyan ng access sa mga online learning materials at digital tools kahit ang mga estudyante sa malalayong barangay. Dagdag pa ni Pangandaman, hangarin ng Pangulo na maabot ang 100% connectivity sa lahat ng paaralan sa buong bansa bago matapos ang taon. Malaking hakbang anya ito na may pondo para sa pagpapatupad ng layuning ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lokal na pamahalaan, malaki ang papel na ginagampanan sa pagtitiyak na tama at nakatatapos o natatapos ang mga proyektong pang-infrastruktura sa kani-kanilang lugar. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bigat ng papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagsisiguro na tama at natatapos ang mga proyektong pang-infrastruktura sa kanilang lugar. Sa pagbisita ng Pangulo sa Cagayan, partikular nitong pinapurihan ang mahigpit na pagbabantay ng Cagayan LGU sa mga proyekto upang hindi makalusot ang korupsyon o ghost projects. Kung tutuusin ayon sa Pangulo, ipinagmamalaki sa kanya ng mga local officials sa lugar ang kanilang flood control project na anila dapat na itsura o kahinatnan ng isang angkop at kumpletong flood control project. Pinapatunayan lamang nito ayon kay Pangulo Marcos kung ano ang kayang gawin ng pamahalaan kung ang pondo ng taong bayan ay magagastos sa mga proyektong tunay na pinaglaanan ng mga ito. Pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa Cagayan, thank you kay sa ating mga mayor, sa ating mga chief executive, andito si Bob Egay Agdipay, na binabantayan nila ng mabuti itong malalaking project para hindi masabi na nagka-problema, na ghost project, na hindi natapos, at yung mga nakikita natin problema sa ibang project kuminsan. Kaya nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan kung talagang lahat, ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga mamamayan batidang tunay na nagseserbisyo sa bayan at nagmamalasakit sa publiko ayon sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar. Mulat ang mga mata ng mamamayan kung sino talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa kanila at hindi pansariling interes ang iniisip. Bahagi ito ng tugon ng Malacanang kasunod ng huling survey na inilabas ng SWS na nagsasabing bahagyang bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, walang humpay ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos para umangat ang buhay ng bawat Pilipino sa gitna ng mga kalamidad na patuloy na kinakaharap. Dagdag ni Castro na hindi man alintana ng Chief Executive ang numero sa mga survey ay ikinalulugod niya nito na nararamdaman ng mga kababayan natin na ang punong ekotibo at ang gobyerno ay naririyang para sa kanila. Base sa huling SWS survey, bahagyang bumaba ang trust rating ng Pangulo mula 48% noong June 2025 hanggang 43% nitong Setyembre. Mas malaki naman ang ibinaba ng trust rating ng Vice Presidente na mula 61% ay bumaba ito sa 53%. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagdalo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, malaki ang maitutulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kontrobersyal na flood control project. Balitang hatid ni AJ Ignacio. Malaki ang may tutulong ang naging pagdalo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa magiging takbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay ICI Executive Director at ang tagapagsalita nito na si Attorney Brian Hosaka na nagbigyang linaw na ang komisyon kung ano ang naging role ng nasabing mambabatas at ang ilang mga kasamahan nito sa Kongreso sa paggawa ng budget. Dagdag pa ni Hosaka na inaasahan ay patatawag din ng komisyon ang mga kasama ni Congressman Romualdez hinggil nga sa pag-arkitekto ng naturang mga budget ng ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. It is helpful in the sense na we in a way are medyo napalinaw kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa paggawa ng budget. So these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation, which also pertains to the alleged anomalous flood projects. Ngayong araw, inaasahan darating sa ICI ang mag-asawang Diskaya
para sa isa na naman pagdinig sa kanila ng ICI ngayong araw. Mula rito sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo, ang Pilipinas ngayon. Access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador, pinahihintulutan ng Senate President. Alinsunod ito sa utos ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla na alisin na ang restriksyon para sa public access sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Narito si Nympha Asuncion. Handa si Senate President Vicente Soto III na buksan sa publiko ang SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senador. Ito'y kasunod na rin ng utos si bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla na alisin ang restrictions para sa public access sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Soto, noong naging Senate President na rin siya dati ay pinayagan na nila ang access sa SALN ng mga senador depende sa individual approval ng bawat senador, kaya naman hindi na ito bago para sa kanila. Ang hindi lang anya nila inilalagay ay ang mga address ng properties ng mga senador. Sa ngayon ay sinabi ng Senate President na tatalakayin niya muna ang usaping ito sa caucus ng mga senador para hingi ng kanilang permiso. Nilinaw naman ni Senate Secretary Attorney Renato Mantug Jr. na ang bawat senador ay nagsusumite ng kanilang SALN sa Senate Secretary at hindi sila nagpo-forward nito sa Ombudsman. Kaya naman ang bawat request para sa kopya ng SALN ng mga senador ay dadaan sa Office of the Senate Secretary. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bureau of Customs o BOC ibinahagi ang mga bagong hakbang sa digitalisasyon ng ahensya. May report si Lawrence Tanhoco. Ibinahagi ng Bureau of Customs sa mga bagong hakbang sa digitalization at stakeholder engagement sa isinagawang pagpupulong kasama ang EU-ASEAN Business Council at European Chamber of Commerce. Pinangunahan ng Department of Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza ang talakayan kung saan tinalakay ang pagpapabuti ng mga proseso sa customs at paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN Chairmanship sa 2026. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatuon ang ahensya sa mas mabilis, malinaw at consistent na proseso. Kabilang sa mga proyekto ang Customs Processing System o yung CPS, Electronic Invoicing at Pre-Border Verification upang mabawasan ang manual handling at dagdag gasto sa import-export. Binigyan din ni Nepomuceno na layunin ng full digitalization hindi lamang ang pagtaas ng koleksyon kundi ang pagpigil sa smuggling na nakakaapekto sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan at patas na kompetisyon. Sa pagtatapos ng pulong, nangako ang BOC at Department of Finance na patuloy na magtutulungan para sa isang transparent, efficient at modernong sistema ng customs na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP naniniwalang mas epektibong paraan laban sa korupsyon ang pagpapatupad ng mga reforma sa transparency at pananalapi. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Maniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mas epektibong paraan laban sa korupsyon ang pagpapatupad ng mga reforma sa transparency at pananalapi. Partikular dito ang pagpapaluwag ng bank secrecy law kaysa sa panukalang pag-demonetize ng malaking halaga ng pera gaya ng 1,000 at 500 bills. Sa isang blog post ng BSP, sinabi ng mga opisyal ng Central Bank na ang demonetization ay isang blunt o high-cost instrument o magastos at hindi tiyak na paraan para labanan ng korupsyon. Anila kung layunin ay sugpuin ang korupsyon, mas may potensyal ang reforma sa transparency. Pangunahing hakbang dito ang pagsasaayos ng Bank Secrecy Law o Republic Act No. 1405 na isa pa rin sa pinakamahigpit sa buong mundo. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng case build-up sa pagsasampa ng kaso. Kabilang sa 44 na LEDAC priority bills para sa 20th Congress ang mga panukalang amyenda sa Secrecy of Bank Deposit Law. Sa kasalukuyang batas, mahigpit na ipinag
nagbabawal sa mga opisyal ng bangko na ibunyag ang impormasyon tungkol sa mga deposito dahil ito ay tinuturing na confidential. Layunin ng mga panukalang amyenda na bigyan ng otoridad ang BSP na siyasati ng mga bank accounts kabilang ang mga foreign currency deposits sa mga lokal na bangko at offshore accounts. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pilipinas hindi mag-aangkat ng asukal hanggang sa matapos ang kasalukuyang billing season sa susunod na taon. Si Marian Bastasa sa balita. Hindi mag-aangkat ng asukal ang Pilipinas hanggang matapos ang kasalukuyang milling season sa pagitan ng Mayo at ng Hunyo 2026. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture kasunod ng pulong kamakailan ni na Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., Sugar Regulatory Administrator Paul Esgona at SRA Board Member at Farmers Representative Dave Sanson para tugunan ang mababang presyo ng raw sugar sa unang bidding sa Negros noong Oktubre. Ayon sa mga opisyal, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pag-aalinlangan ng ilang traders dahil sa magkakasalungat na pahayag ng ilang grupo ng mga sugarcane farmers. Upang maibalik ang kumpiyansa ng mga ito, tiniyak naman ni Secretary Chulorel na walang pinag-uusapang importation program para sa crop year 2025 to 2026 hanggang matapos ang malaking bahagi ng milling at magkaroon ng malinaw na production figures. Nilinaw din ng mga ito na kung sakaling magkaroon ng importation ay ituturing ito bilang reserve sugar at hindi direktang ibebenta sa lokal na merkado. Kasabay nito, napagkasundoan na panatilihin ng 2 buwang buffer stock ng refined sugar para mapanatiling matatag ang presyo ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov. Is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Social Welfare and Development Field Office o DSWD FO1 at Don Mariano Marcos Memorial State University Campus o DMMSU SLUC nagkaisa para sa libreng training sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Si Albert Kawile ng RP Agoo sa report. Nagtitinulong ti Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ken ti Don Mariano Marcos Memorial State University South La Union Campus aming ipay ti libre panagsanay ti paglaingan kadagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program Mono 4Ps iti Region 1. May sa Memorandum of Agreement ti pinirmahan DSWD Field Office 1 Regional Director Marie Angela Gopalan ken DIMSU SLUC Chancellor Dr. Joan Rivera anang pasingged iti panggep ti paningipay kadagiti baro a paglaingan ken bundaway kadagiti benepisyaryo ti 4Ps. Iti babaen ti Skills Training in Technology for Community and Home Economics Mono-Stitch Program ti DIMSU SLUC College of Education Bachelor of Technology and Livelihood Education. May tukon dagiti na dumaduma libre panagsanay
kasi iti panagproseso iti taraon, panagpatao iti tinapay ken pastry, organiko nga agrikultura ken panagserbisyo kadagiti sistema ti computer. Mangipay dagiti lokal a gobyerno iti espasyo ken dumapay a suporta tapno adadupay a benepisyaryo ti magungunaan ti nasawa programa. Dagiti makaturpos ti panagsanay ket mabalin nga umawat iti national certificate manipod ti TESDA makatulong kadakwada amang biro iti trabaho wenno mangrugi iti bukod da negosyo. Impaganatgat ti DSWD Field Office 1 ken DIMSU SLUC ti panagkumbindang agtitinulong ken ti kinapateg ti panangikabil kadagiti benepisyaryo ti 4Ps kadagiti paglaengan ken panakaamo tapno agbalinda makabali ti bagida ken makatulong iti panagduras ti komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga magsasaka sa Pangasinan na naapektuhan na nagdaang kalamidad tumanggap ng suporta mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Agrarian Reform o DAR. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Nang kasakay sa Department of Agrarian Reform o DART ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, piyan mangitan na tulong at sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, dyan duyag ya Pangasinan ya apektado dyan agawan Super Typhoon Nando ng imbenag. Sa iduaran ahensyo sa ang ibunog na family food packs at sari pamilyan ARBs, yinanlapod 27 ya balay tan syudad at animeran distrito ya probinsya. Sa operasyon sa Indauluan ng DAR Region 1 Regional Director Maria Ana Francisco, dyan koordinasyon kina DSWD Field Office 1 Regional Director Marie Angela Gupalan bilang pananak at tuloy-tuloy na dedikasyon na duwaran ahensya at pangitam na tulong at sa apektadon benepisyaryo. Sa aktibidad sa ang ipatnag na tuloy-tuloy ya panangiyan sakit na gobyerno at sa benepisyaryo ya agrarian reform farmers, lalo lagan na kalamidad, piyan natulungan ilan makabawi tan makagapu lamot. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Army nanawagan sa mga kabataang Cordillera na sumali sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamamagitan ng AFP Service Aptitude Test at Candidate Officer Exam na gaganapin sa Mountain Province. Magbabalita si Donna Kawisbalyo ng RP Bontoc. Nagpanawagan ti Philippine Army kadagiti kwalipikado ken interesado nga aplikante amang kayat nga agbalin ang miyembro ti Armed Forces of the Philippines wenno AFP ang makipasat iti Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test wenno AFSAT ken Officer Candidate Exam ang maangay inton November 20 ingana 23 tatangatawan ijay Mountain Province State University Bontoc Campus. Daytoy ti kaunaan agundaway ang maangay tinasao nga eksaminasyon dito'y Mountain Province. Iti Army Recruitment Information Drive anaangay iti MPSU a pinartisiparan dagiti estudyante ken intern ti BS Criminology in palagip ni Dean Edgar Mapangdol kadagiti estudyante nga ikonsidera ti panakipasat iti serbisyo militar kas maysa a propesyon. In explicarmat ni 1403rd Community Defense Center Mountain Province Director Lieutenant Colonel Vincent Lawigan dagiti benepisyo ken kasiguraduan ti trabaho iti panagserbi iti AFP. Inbingay mat ni Technical Sergeant Buddy Segundo, Recruitment Non-Commissioned Officer para iti Cordillera, ti kwalifikasyon dagiti mangkayat nga agpa-enlist iti Philippine Army. Manipod dito'y Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tatlong lokal na produkto at isang pangalan na isa ilalim sa intellectual property rights ni Kalinga Governor James Eduba. Si Renzi Ruwakid ang RP Tabuk sa balita. Upat nga produkto agraman nagan ti tarigagay ni Kalinga Governor James Eduba nga maiaplikar para iti intellectual property rights.
Naibaga na rito ay kabayatan iti kaununan nga Create Intellectual Property Summit nga madama dito ay Davidson Hotel, Syudad iti Tabuk. Dagito nga lokal nga produkto kunana kati Kalinga Coffee, Garment, Gayunan, kanti First Kalinga Weaving Center dito Rehiyon ti Cordillera, masarakan sa Jaili iti Lubuagan. Kunana pa nga dagito nga produkto kanagan kat distinct wala na idumduma nga putadaan dagito iti kalidad kat talaga nga locally produced nga adaan pa'y cultural kan economic impact na. Kabayatan na inyo na unamat ni DTI Regional Director Atty. Raymond Panhon nga napatag iti intellectual property rights gapotag serbila ito nga protection itanyaman abukod nga produkto. Babaan tila ito nga proseso kunana kaya't natalgad itanyaman na banag nga naiparehistro kat saan na basta tuladan o nugundawayan iti si asinuman. Manipod di si RK Tabuk City, Renzer Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Office of Civil Defense o OCD Calabarzon hinikayat ang lokal na mga pamahalaan na bisitahin ang contingency plan hinggil sa lindol. Detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Hinikayat ng OCD Calabarzon ang lahat ng lokal na pamahalaan lalo na sa Quezon na bisitahin ang contingency plan para sa lindol at tsunami bilang paghahanda sakaling maganap ang The Big One. Sa press briefing ni Governor Dr. Helen Tan kaugnay sa earthquake preparedness, sinabi ni OCD Calabarzon Regional Director Carlos Eduardo E. Alvarez III na kailangang repasuhin at alamin kung may dapat na baguhin o idagdag lalo na ang mga nasa coastal municipalities. Ang coastal municipalities anya ay prone sa tsunami kaya't dapat din itong paghandaan bilang shared responsibility ng pamahalaan at ng komunidad. Aniya ang frontliners sa sitwasyon ng kalamidad gaya ng lindol at tsunami ay nasa barangay level, kaya't dapat itong i-capacitate at paghandaan bilang isang bottom-up approach sa panahon ng kalamidad. Ang bawat pamilya anya ay dapat mayroon ding contingency plan sakaling maganap ang paglindol. Samantala, nakapagpaabot na ang OCD Calabarzon ng non-food items, hygiene kits at family pack sa ilang LGUs kabilang ang lungsod ng Lucena. Mula sa RP Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang Palawenya pinagkalooban ng Philanthropic o Hero Award sa Amerika. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Inkilala ing dawatan i-Philanthropic Hero Award sa Amerika ang dagod nga diyang Palawenyo medication technician nga si Belinda Thomas nga dating kilala sa Palawan bilang si Ben Rojo. Ang award ay ing dawati ang Filipino-American Cancer Care ang Oktubre 12 sa Reston, Virginia. Ang asambit nga award ay sa kakaibang kontribusyon ni Thomas sa tarabidan nga agatabyang sa mga Phil-Am o Pinoy nga may mga masakit nga cancer. Isa ra sa anang mabel nga nabuhatay ang pagpapabakali iba't ibang merchandise items ang tarabidan, igdigi akatemesta na sobra sa 3,000 nga dolyar. Pwera pa sa anang akapabot sa komunidad ang LGBTQI+, igbilang isarang fashion model sa mga fashion show, fundraising nga ing bubuat andang grupo. Unang akaresebe award si Belinda sa Amerika bilang Pinoy Pride Award atong 2024 alin sa Philippine-American Friendship Community Incorporated. Si Belinda ay taga-Barangay Irawan, Puerto Princesa City ag tapos sa kursong Mass Communication sa Palawan State University. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Serye ng on-site visit ng National Library of the Philippines sa lalawigan ng Samar matagumpay na isinagawa. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog.
Nagtapos na ang upat ka adlaw nga on-site visit sa National Library of the Philippines o NLP, kaupod ang Samar Provincial Library o SPL nga nagtutuyo nga buhion og pabaskugon otro ang mga public library sa lalawigan san Samar. Sa katapusan nga adlaw san era pagbisita, ginkadtuan san duha nga grupo ang nabibilin nga upat nga munisipalidad sa era itinerary nga mao ang Hinabangan, Paranas, Mutsyong ngan Yabong. Magkabulig nga ginhisgot sa SPL ug NLP, kabulig ang mga lokal nga opisyal ang mga pitad sa otro nga pag-abri ug pagparig-on sa mga public library sa kada bungto. Apisar nga natapos na ang on-site evaluation sa NLP sa Samar, magpapadayon naman ang era pakigsumpayan sa SPL. Basar sa duha nga ahensya, inipala ang tinikangan sa mas marig-on nga sumpayan para sa mas makusog nga network sa mga library sa bug-os nga lalawigan nga usa sa mga pitad sa mas hilawig nga kinaadman og serbisyo para sa kada Samarnon. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Barangay Assembly na nakatuon sa Disaster Preparedness at Evacuation Awareness isinagawa sa isang barangay sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Nagmalampuson ang gipagayon nga usa ka barangay assembly nga nakatutok sa disaster preparedness ug evacuation awareness sa barangay San Agustin Norte, sakop ning syudad sa Tandag. Gipasugdahan na maong kalihukan sa barangay council kauban ang Tandag City Disaster Risk Reduction Management Office. Tumong niini aron mapalig-on ang kahibalo sa disaster preparedness sa mga residente. Nagunang gi-highlight sa mong panagtigom ang pagpahibalo sa barangay evacuation map nga gituyo aron masabtan sa mga lumulupyo ang mga evacuation route o designated safe zones kung adunay kalamidad susama sa linog o tsunami. Ang mga representante sa CDRRMO mitukiusab sa kamahinungdanon sa Family Preparedness Plan nga naglakip sa kahibalo kung asa dapit mo evacuate, pag-andam og personal nga go bag o survival kit o pag-ila sa mga basic safety measures sa panahon sa kalamidad. Dungan usab nga gihimo mao ang pagpang-apod-apod o mga flyers o posters ngadto sa mga partisipante nga naglakip sa mga importante nga mga impormasyon kabahin sa pagpangandam sa linog o tsunami. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa-serbisyo caravan isasagawa ng 15 Civil Military Operations Battalion sa mga former violent extremists o FVE sa Sulu ngayong Oktubre. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Pag-uhanan, sinday nga 15 Civil Military Operations Battalion sin 11th Infantry Alacdan Division Philippine Army in papaunon FVE Summit and Serbisyo Caravan hapit sa kawantag 2 iwan kawantag 2 sinabulan ini October tahon 2 ngay kawantag 5 a headquarters nila dito ha Camp Pudatu Barangay Tagbak Indanan Sulu. Maksudhay ni banga duunon Hawaita Lieutenant Colonel Andy Lawrence sa Kapulko nakula sin 15 CMO Battalion hasupay makahasil sin indigenous pagsangsa i mga former violent extremists at ang mga bakas imaato paparinta. Pianasin pagsangsa, medical, livelihood, iban sin kaibanan patatabangan, amuin mahasil nila at awa mausal nila pagbalik nila pakauman at paula nila. Aon lang maglabi, 7 gatus kapatan FVEs, guwade nga duwaing pasisil habinaybayan si Lupa Sug, inumagdihan na sabot pakadadyaan. In Serbisyo Caravan, harap baita pa hi Acapulco, maiyan, hambuok concrete example, sin masimasim pagkainakon si mga kasundaluhan na pagsumad siya, iban si mga FVE, hawat tumayo pagkamayan in paghula-hula nila. Dahil RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pribadong sektor at mga ahensya ng gobyerno nagsama-sama para sa pagsulong ng isang makabagong digitalized governance sa lungsod ng Iligan. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan.
Nagtipon-tipon ng laing-laing grupo gikan sa gobyerno ug pribadong sektor para sa pagpalambo sa usa ka makabag-o nga digitalized governance nga nagtinguha sa pagpatuman ug usa ka AI-enabled smart city uban sa smart healthcare. Ubos sa programa nga Smart GovCon nga gihimo sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Dakbayan sa Iligan. Gipanguluhan kini sa mga iladong eksperto sa larangan sa inobasyon ug digitalization sa sektor sa healthcare ug uban pa. Sa unang adlaw nahimong diskusyon ang kahinundanon sa matag ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa mga gustong programa. Gisulti ni DILG Region 10 Regional Director Bruce A. Culao nga we start local, we think global. Ang kahinundangon sa pagsugod sa mga inisyatibo sa lokal nga level samtang nagtan-aw nga maabot ang kalidad sa pangkalibutan. Sumala sa Department of Information and Communication Technology o DICT, daghang programa gikan sa ahensya ang makatabang aron makabot ang tumong nga mahimong smart city uban ng smart healthcare ng samkit nga dakbayan. Gipakita usab sa Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte ang ilang mga padayong programa nga una nga naimplementar sa Iligan City sama sa Creative Hub nga mahimong gamiton sa mga nagsugod pa lang sa creative industry. Kini tanang nagtinguha sa usa ka komon nga tumong nga mahimong usa ka moderno, inklusibo ug asenso nga dakbayan ng Iligan. Gilauman sa tanan nga mitambong nga matuman ng katuyuan niini ug mahimong maayong ehemplo ng Iligan sa kasikbit nga mga lungsod ug probinsya. Gikan sa dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad Bashir. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, balita sa ibayong dagat, nagsagawa ang Assad government ng 2 taong clandestine o patagong operasyon upang ilipat ang libo-libong bangkay mula sa isa sa pinakamalaking mass grave sa Syria. Batay sa investigasyon ng Reuters, inilipat ang mga ito sa sikretong lokasyon, 1 oras ang layo sa liblib na disyerto sa malapit sa labas ng bayan ng Dumair. Ito ayon sa Reuters ang kauna-unahang ulat hinggil sa konspirasiyang paghuhukay ng mga militar sa ilalim ni dating Syrian President Bashar al-Assad sa mass grave sa Qutaifa. Upang maisiwalat ang operasyong tinawag na Operation Move Earth, nakapanayam ng Reuters ang 13 katao may direktang alam dito. Sinuri ang ilang dokumento mula sa mga opisyal na sangkot at inanalisa ang daan-daang satellite images sa 2 grave sites na nakuha sa loob ng 2 taon mula 2019 hanggang 2021. Layunin ng operasyon ang pagtakba ng krimen sa ilalim ng Assad government at ibalik ang imahe nito ayon sa mga saksi. Samantala, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang papalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Narito po ang mga balita para sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Patuloy ang Administrasyong Marcos sa malawakang paglilinis sa gobyerno nang sa gayon ay tumatag ang mga institusyon, mas humusay ang pamahalaan at bumilis ang paglago ng bansa sa mga darating na buwan. Ito ang ginawang pagtitiyak ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senado sa gitna ng mga umano'y korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon sa kalihim, gumagawa na ng mga aksyon ang pamahalaan upang maipanumbalik ang integridad sa public spending sa pamamagitan ng paglikha ng Independent Commission for Infrastructure, pagpapatibay sa pamamahala at mekanismo ng pananagutan, pagsasa digital sa procurement system, maging ang pagsiguro ng buong transparensiya sa bawat bahagdan ng gobyerno. Siniguro rin nito na makakamit ng taong bayan ang hustisya hinggil sa mga umabuso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng pagpapanagot at pagpapakulong sa mga korap. Dagdag pa ni Recto na kumikilos ng maagap ang pamahalaan upang masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, pinaalalahanan ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga mambabatas kaugnay sa negatibong epekto ng panukalang pagbabawas ng Value Added Tax o VAT mula sa kasalukuyang 12% patungong 10%. Ayon sa kalihim, bagaman kinikilala nito ang prerogative ng Kongreso sa pag-review at pag-amyenda sa VAT system, may malakian niya itong epekto sa fiscal stability ng bansa. Ani Recto, kung magbabawas ng singil ang pamahalaan sa VAT, isa sa revenue na pinagkukunan ng pondo para sa mga proyekto at serbisyo ay baka mapilitan ang gobyerno na mangutang upang masustene ang operating expenses. Posible rin anyang magresulta ang nasabing hakbang sa pag-downgrade ng credit rating ng Pilipinas. Ginawa ng Finance Chief ang pahayag sa gitna ng mga panukalang inihain sa Kongreso upang tapyasan ang kasalukuyang VAT, isa sa mga nakitang solusyon para mabawasan ang pasanin ng mga consumer sa bigat ng mga kasalukuyang bilihin. Ilan sa mga proposal ay ang pagpapababa sa VAT ng 10% habang pinalalawig ang tax base, maging ang pagbibigay ng targeted VAT exemptions para sa essential goods at services gaya ng sa elektrisidad, fuel at food items. Una nang nagbabala ang economic managers na ang pagbabawas sa VAT ng walang kalakip na revenue measures ay maaaring magbunsod ng mas malawak na deficit, magpahina sa fiscal consolidation program ng pamahalaan at maging banta sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Sinabi naman ni Recto na prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas sa pamamahala ng buwis at pagsunod sa pagpapataas ng revenue na hindi nagpapatupad ng karagdagan o kabawasan na tax. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI ang nakatakda nitong pagpapatupad ng safeguard duty para sa mga imported na simento. Ayon sa DTI, ipapataw ang 14 pesos kada 40 kilograms ng sako ng angkat na simento sa loob ng susunod na 3 taon. Paglilinaw naman ni DTI Secretary Cristina Roque, ang nasabing safeguard duty sa ordinary Portland Cement Type 1 at blended cement ay magbabalanse sa kompetisyon ng domestic manufacturers at importers at hindi inaasahang ipapasa sa mga consumer dahil sa imported na semento lamang ito ipatutupad. Sa ilalim naman sa dynamic monitoring at review ang nasabing safeguard duty imposition upang masigurong stable ang presyo at sapat ang supply para sa napapanahong demand. Kasunod naman ng mga sunod-sunod na lindol na nagdulot ng pagkasira ng mga kabahayan at establishmento, binigyang diin ng Trade Department ang kahalagahan ng semento para sa rehabilitasyon at muling konstruksyon ng mga naapektuhang komunidad. Tiniyak nito ang mabusising pagbabantay sa implementasyon at inaasahang epekto ng nabanggit na safeguard duties sa imported na semento nang sa gayon ay maiwasan ang hindi nararapat na price adjustments at nasisigurong nasa level pa rin ang presyohan para maprotektahan ang lokal na industriya ng semento. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC hinggil sa mga individual at entities na target ang walang kamalay-malay na investors. Sa magkahiwalay na abiso, ibinabala ng SEC ang ilang bagong modus gaya ng pagpapanggap na tauhan ng isang brokerage firm para sa pagpoproseso umano ng reinvested accounts na mula sa ikinaluging pamumuhunan dahil sa ibang scam, ang bagong uri ng Ponzi scheme mula sa umano'y isang Rosemary de Leon de Guzman na may alok na farm, pet breeding, rice trading and distribution at tracking services at ang alok na investment opportunities ng isang nagngangalang Cristabel Arroyo para naman sa Bitcoin mining trading na may malakihang umanong kita. Ayon sa SEC, ang mga nasabing individual ay walang pahintulot sa kanilang tanggapan buwat sa kawalan ng mga kaukulang dokumento gaya ng rehistrasyon at pruwebang walang kinalaman sa mga nire-representang kumpanya. Hinikayat ng komisyon ng publiko na sakaling makatanggap ng mga kahalintulad na alok ay huwag patulan at agad na isumbong sa mga otoridad upang masampahan ang mga o mapasampahan ng mga ito ng karampatang kaso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Oktubre 15 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 22 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 85 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 16 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 49 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 56 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 59 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 47 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 52 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantalang tabayaran ng sigwada ng mga mainit na sports sa balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, una sa ating listahan ang tennis. Bigo ang ating kababayan na si Alex Ayala na maipagpatuloy ang kampanya sa Japan Women's Open dahil sa maaga nitong exit sa torneo. Itong Martes na payukod ang 20-year-old Filipina bet ni Teresa Valentova ng Czech Republic gamit ang 1-6 at 2-6 na score sa dalawang sets. Sa kabila ng mga tangka ni Ayala para makaestablisa ng momentum sa dalawang sets ay nanaig pa rin ang European opponent gamit ang magagandang atake. Dahil sa kabiguan sa Japan Open at ang maagang pamamaalam sa Wuhan Open kamakailan ay inaasahang bababa ang ranggo ni Ayala na kasalukuyang nasa world number 54. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang Filipina tennis sensation sa pangalap ng experience at inaasahang papalo sa mga susunod na torneo sa Asia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kabig naman tayo sa football. Napanatili ng Philippine men's football team ang paghawak sa top seat ng Group A buwad sa pagsibak nito sa Timor-Leste gamit ang 3-1 na score sa AFC Asian Cup sa 2027 qualifiers sa New Clark City Stadium. Sa first half ng laban ay agad nakapuntos ang Timorese para i-establisa ang 1-0 advantage, ngunit na neutralisan naman ang kinalaunan ni Jefferson Tabinas. Hindi pa sapat ang pagpapantay ng score sa mata ni Bjorn Christensen, kaya naman kumana ito ng isang goal sa 70th minute mark dahilan para maitaguyod ang kalamangan ng Pinas. Sa extra time, 1 puntos pa ang naipasok ni Jarvie Gayoso para tuluyan ng selyuhan ang laban at imentine ang pagiging top seed ng national squad sa Group A. Dahil sa panalo na itukod ng Philippine men's football team, ang kartadang 3 panalo at 1 talo at tangan ang nalikom na 10 points sa group stage. Magbabalik aksyon ang national team sa Nobyembre para naman sa sunod na sipa sa Maldives. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, lipat naman tayo sa billiards. Aminado ang Filipina Q Master na si Cheska Centeno na hindi naging madali ang pagsargo nito para masilat ang ikalawang 10-ball World Championship crown. Ayon kay Centeno, isa sa malalaki niyang pagsubok ang pagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa buwat sa mga kinapos na laban, partikular ang 2 sa finals na kanyang inabot sa nakalipas na 4 na buwan. Sa kabila ng mga personal na pagsubok na ito, ipinagpatuloy lamang ni Centeno ang pagsusumikap na kalaunan ay nagbunga ng mapagreynahan muli nito ang World 10-Ball title. Kamakailan lamang nang mapayukod ni Centeno ang kababayang si Rubilin Amit sa finals ng WPA Women's 10-Ball World Championship sa Bali, Indonesia dahilan para mapasakamay muli nito ang koronang una na niyang nasuot noong 2023. Bago ang pakikipagtunggali kay Amit, unang pinataob ni Centeno ang mga bigating kalaban na sina 2024 champion
Kristina Tkach ng Russia sa round of 16, Wang Wanlin ng Chinese Taipei sa quarterfinals at Liu Xiaxia ng China sa semis. Nauwi ni Centeno ang premyong $50,000 o halos 3 milyong piso habang $25,000 o 1.4 million pesos naman ang naibulsang consolation prize ni Amit. Balita mula. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula billiards, kawing naman tayo sa paghahanda sa Asian Youth Games. Optimistiko ang pinuno ng Philippine Olympic Committee o POC sa magandang ipamamalas ng 141 Pilipinong atleta na ipadadala ng bansa sa ikatlong edisyon ng Asian Youth Games sa Manama, Bahrain sa susunod na linggo. Sa photoshoot ng Team Philippines sa Rizal Memorial Stadium, buong loob na sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na malaki ang fighting chance ng Pinoy athletes sa nasabing multi-sport competition. Dala rin ng youth athletes gaya nina boxer Leo Mar Lobrido at volleyball player Harleen Cerneche ang kumpiyansa sa pambato ng Pinas buhat sa mga training at dedikasyong makaabot sa podium. Sasalihan ng mga Pilipinong atleta ang 18 sa kabuang 26 na sports na paglalaban-labanan. Ito ay ang volleyball, techball, golf, triathlon, mixed martial arts, taekwondo, muay, athletics, boxing, cycling, weightlifting, table tennis, badminton, wrestling, aquatics, jiu-jitsu, kurash at penchak silat. Tangka ng Pinas sa ikatlong Asian Youth Games na matumbasan o maungusan ang 2013 record ng bansa na 2 gold at 3 silver medal finish. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa gymnastics naman, inanunsyo ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP ang magiging slogan sa isasagawang 3rd Artistic Gymnastics Junior World Championships sa Pasay City sa Nobyembre. Ayon kay GAP President Cynthia Carion, tangan ng kompetisyon ang slogan na Leap High, Flip Strong na kumakatawan sa sigaw ng 24 na milyong kabataang Pilipino na manampalataya sa gitna ng mga pagsubok at ang pag-asam ng mataas para sa ikalalagot ikauunlad. Dagdag pa ni Carion na dala ng slogan ang positive mindset na humihikayat sa mga tao na manalig sa kanilang sarili at kakayahan maging ang pangangailangan sa isang disiplinadong atleta na may elite level. Aabot sa 900 mula sa 74 na bansa ang inaasahang lalahok sa kompetisyon na sanction ng International Gymnastics Federation at ng Asian Gymnastics Union. Tatayong standard bearers ng Pilipinas sina Carl Eldro Yulo, ang nakababatang kapatid ng Olympic gold medalist na si Carlos para sa boys division at si Elizabeth Antone sa girls division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñalo. Samantala, antabayanan po ang mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente. Maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas malawak na ang direksyon na tatahakin ni Coco Martin bilang isang producer. Kamakailan ay formal nang inilunsad ang partnership ng Primetime King kina Direk Eric Mati at Dondon Monteverde ng Reality Films. Kombinasyon nga ito ng 3 M. Planado na rin ang 2 malalaking pelikula sa 2026 at 2027 na kanilang gagawin. Ito ay ang On the Job Maghari at May Pag-asa The Battles of Andres Bonifacio na parehong pagbibidahan ni Coco. Ginanap ang major announcement sa Ortigas kung saan hindi lamang entertainment media ang present kundi o kung hindi, pati na rin ang mga operator ng sinehan upang saksihan ang maaaring maging isang malaking pagbabago para sa lokal na industriya ng pelikula. Maunang gagawin ang On the Job Maghari na magsisilbing prequel sa award-winning On the Job franchise ni Direk Eric Mati na hinangaan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa abroad. Susundan ito ng May Pag-asa, isang epic movie kung saan ilalahad ang isang kwento sa buhay ni Andres Bonifacio na hindi pa gaanong pinag-uusapan at natalakay sa mga naunang pelikula sa buhay ng nasabing bayani. Pursigido naman si Coco na palakasin ang pelikulang Pilipino at ipakilala ito sa ibang bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang artista, dinumog naman ng mga fans sa Vietnam itong si Marian Rivera pagdating niya sa paliparan roon. Bumiyahe kasi si Marian sa Vietnam para sa isang collab sa Hachik Couture. May collab sila para sa pinaka-inaabangang fashion and art showcases ngayong autumn. Wala namang autumn dito sa Pilipinas pero may autumn siguro doon, no? Na Lunar Fracture, The Art of Harmony Showcase. Naging generous naman si Marian sa mga fanay na dumagsa talaga sa airport para makaselfie sa kanya o magpa-sign ng autograph. Idol na idol si Marian ng maraming Vietnamese dahil sa mga ipinalalabas niyang teleserye roon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, opisyal na naglunsad ang Q Cinema International Film Festival o Q Cinema at Film Academy of the Philippines o FAP ng isang bagong strategic partnership upang palakasin ang suporta para sa mga programa ng industriya ng pelikula. Sa isang pagtitipon kamakailan ni na FAP Director General Paulo Villaluna, Q Cinema Film Foundation President Manette Dairit, Q Cinema Industry Head Liza Dino at Q Cinema Artistic Director Ed Lejano, tinalaki nila ang isang magkasanib na pananaw para sa kolaborasyon at pagpapalakas ng kakayahan sa lokal na film sector. Isa sa mga pangunahing highlight ng partnership na ito ay ang suportang pinansyal mula sa FAP para sa Q Cinema 2025, kabilang na ang contribution para sa mga programa ng festival at residency programs na nagpapatalas sa mga
kadalubhasaan ng mga umuusbong na Filipino talent. Magpapatuloy rin ang kolaborasyon sa isa sa mga programa ng Q Cinema Industry 2025, ang Asian Next Wave Film Forum. Si Director General Villaluna kasama ang mga leader mula sa iba't ibang Philippine Film Guilds ay makikilahok sa industry panels at roundtable discussions ng forum para magbigay ng pananaw sa kasalukuyang kalagayan ng local film industry at sa regional cooperation sa Southeast Asia. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.